mga sikat na lumapit kay Diwata at sumuporta sa Diwata Paris Overload, binanata na rin ni Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. Nako, may banat na naman siyang panoorin po natin. Pero bago ang lahat, bakit nga ba sa dami-dami ng sumuporta na kilalang personalidad dyan kay Diwata, bakit itong si Rendon ay hindi niya kayang banatan? Nanghamon pa yan si Rendon nakaraan, nasaan na yung mga basher? Pero bakit hindi niya kaya? Takot ba? Pinipili mo ba talaga yung kayang-kaya mo? Eto, panoorin po natin yung panibago niyang istorya. Ito yung video. Yung malalaking vlogger, pangalanan ko na, kumari ko pa to, si Rosmar. Puro plastic yan, for the views lang yan. Kahit si Corina, si Corina no, pupunta sa bahay ko yan, Corina Sanchez, pupunta sa bahay ko yan, hihingi ng tulong binibigyan ko yan 1 milyon Anong sabi niya? Plastic, pero ikaw, putik. Ano bang gusto mo kung mangyari kasi? Kay Diwata siya lumapit. Bakit naman kasi sa'yo? Alam naman sa'yo lalapit yung mga tao. Lumalabas ngayon, inggit ka na naman. Ano ngayon kung makipagplastikan sila? Sabihin natin, makipagplastikan sila. Ano naman ngayon? Kaysa sa'yo, makipagputikan sila? No way, wag na. Diba? Mapuputikan lang sila pag sa'yo sila lumapit. Alam na namin yung mga tactics mo. Gawain mo na yan dati. Noon pa, magbago ka na ng diskarte kasi nauunahan ka na. Kagaya nung sinasabi mong libreng parisan. Ang dami agad na mga dati mong supporters na kumontra. At isa na tayo doon. Kumontra ka agad dahil malabo pa sa sabaw ng posisyon na mangyayari. At alam namin, gagawa ka ng ibang dahilan para sabihin hindi matutuloy. Kagaya nakaraan, live mo. Gumawa ka ng fake account ni Diwata or yung sino mang gumawa na, baka kasamahan mo or sino, kunwari nagko-comment dyan sa live mo na naghingi ng pasensya, tapos sabihin mo, ay, humingi na ng pasensya si Diwata, hindi ko na itutuloy yung Diwata Paris na libre. Diba? Yung mga uto-uto naman na naniniwala sa'yo, ay talagang pinaasa mo lang. Pinaasa mo lang doon sa libreng parisan. Diba? Yung sinabi mong magtatayo ka, tatapatan mo si Diwata, di ba ang lakas ng hangin mo doon? Pero ngayon, anyari, malakas pa rin ang hangin. Nag-iba lang ng direksyon. Nako. Bakit? Bakit hindi matutuloy? Di na ba gaya dati? No? Iba na no? Ibang-iba na dati kaysa ngayon. Mahina na bang kitaan sa social media? Kasalanan nyo naman din kasi, Rosmar, at itong si Corina Sanchez. Kasalanan nyo rin, bakit lumapit kayo dyan kay Diwata at sumuporta at sinuportahan nyo po ang Diwata Paris Overload. Kasalanan nyo rin yan. Pansinin nyo rin naman kasi itong nagpapansin sa inyo. Rosmar, halos tuwing live stream nagpapansin na sa iyo yan. Pinagyayabang pa, naninong daw siya ng inaanak mo. Aba, ninong. Utot mo, Blue. Ninong. Sus, maraming mga vlogger nakakaalam kung ano yung totoo. Sus talaga naman ito. Habang tumatagal, di ba? Ikaw lang ang nagpapahiya sa sarili mo. Kasi ngayon, saan ka na nakatutok ngayon? Diyan na lang sa pagla-live sa YouTube. Dati, may mga pinapakita ka na mga bigas. Pinapakita. Pinapakita lang naman. May nabibili ng pailan-ilan. Kasi malakas po talaga to dati. Kasi hindi pa namin kasi kilala At sa mga kaibigan na hindi kilala, kahit nga kami naniwala din ito dati. Ngayon, kalat na ang pagkakilanlan ng tao na to. Kalat na yung mga ebidensya sa mga nagre-reklamong OFW, sa mga sikat na personalidad na nabiktima nito. Ayon yan sa kanila. Kaya bago kayo magtiwala sa taong to, research muna. Matapang lang yan sa social media. Pero pag alam niya na mabibisto yung pagkatao niya, takot yan. Magbabago. Iba yan sa sa totoo lang po, iba po siya sa personal kaysa social media. Iba po yan. Lahat ng mga lagi may tuwing live stream may mga inaaway to sa niya Hamunin nyo na makipagkita. Lahat ng mga hamunin nyo. Kung gusto nyo, message kayo sa akin. Ibigay ko sa inyo yung address. Pero, huwag kayong basta sumugod doon. Kasi, doon sa inuupahan niya, pag pumunta kayo doon, mapapahama kayo. Mas maganda,
kausapin nyo na lang. O, idol, alam ko, matapang ka. Gusto kong mapatunayan na matapang ka talaga. Idol ka namin. Ganun ba? Oo, takot na yan maglalabas-labas basta-basta na matagal sa labas. Marami nang nakakilala sa kanya. At marami nang naniningil sa kanya. Oo, marami na. Ngayon, pag sinisingil siya, ang gagawin niya, puputak yan sa social media, babaliktarin niya. Ang sasabihin niya, sila yung may utang sa kanya. O kagaya ngayon, kay Corina Sanchez, sinabihan niya na ilang beses daw niya binigyan ng tig-1 milyon. Aba, sana all. Kahit sinong mayaman, pag ganyan, nagbibigay ng 1 milyon or basta-basta na lang magbibigay, may kasunduan yan. O, yung halagang 1 milyon, kahit sinong mayaman, hindi ka yayaman hanggat hindi mo ginamit yung utak mo. Pero pag yung mga pinagsasabi niya, makikita nyo naman eh. Di ba? Si Corina Sanchez, alam naman natin, sikat yan. Kaya nagpapampam din siya dyan. May connection pa rin doon kay Diwata. Ngayon kasi mukhang pumapanig na siya kunwari kay Diwata ngayon. Oo. Mukhang bumabait-bait na kay Diwata. Di ba? Napansin nyo? Nagbabago na ang ihip ng hangin. Mahangin pa rin, pero nag-iba lang ng direksyon. Di ba? Yun bang, di nyo ba napapansin yun? Niwala kayo sa akin, bandang huli niyan. Magbabago na naman yan. Pag hindi mag-click yung diskarte niyan, magbabago ng diskarte yan. Pero yung pamamaraan niya, ganun pa rin. Kung ano yung pamamaraan niya noon, ganun pa rin. Oo, para kumita. Nako, meron pang nagbisto sa kanya dati. Mahilig pala to sa ano? Baklaran ba yun sa Divisoria? Oh, bakit ano bang ginagawa doon? Basta meron siyang mga binibili doon para ipakita sa social media. Ewan ko lang, basta may nakita akong video na pinakita nilang ng proof. Marami nang lumabas na proof po yan noon pa. Ang kawawa kasi ngayon, yung mga bago na hindi kilala. Kasi lagi yung pinagayabang, noong pandemic, ganito, pakpak, ganun. Pero yung mga nakasama niya nung pandemic, mga nakilala sa kanya, alam na. Gising na. Kaya hindi natin masisisi po yung mga OFW, shoutout sa Team USA dyan, nagsama-sama yung mga nakakilala sa kanya para bantayan yung mga pinagagawa niya. Bakit binabantayan? Dahil concerned po sila sa kapwa OFW na mabibiktima dito. Kasi sila din nabiktima na rin. Kaya yung mga nag-iingay pa rin ngayon, kung ano yung diskarte po ni Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, talagang binabara po nila at binibisto kung ano yung diskarte niya. Kasi kilalang kilala na po yan. Kaya wag niyong isipin na, ay, sinisiraan. Iba po ang sinisiraan sa katotohanan. Ang sinisiraan po pag wala pong proof na pinapakita at gawa-gawa laang. Pero kung may nakita man kayong mga proof, lalo na pag may video, madalas noon may naglabas ng mga audio leaks. Naku, may mga naglabas ng audio leaks na may hindi nakakaalam. O kagaya niyan, ay, talaga naman, hindi po paninira tawag doon. Katotohanan po yun. At yun po ay babala sa mga maniniwala ngayon. Ikaw, naniniwala ka ba dito? Norman Mangusin daw ang pangalan na ito, aka Francis Leo Marcos. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.